Magandang umaga sa aming mga halaman. Ha? Ano yung tunog na yun? Teka, masundan nga. Naku! Mga halaman! Sinong gumawa sa inyo nito? Tulong! Oh, Sasa! Ano nangyayari? Kuya, tingnan mo oh. Putol-putol ang mga halaman natin. Kumalma ka, Sasa. Ako ang gumawa niyan. Ha? Bakit mo sila pinutol, kuya? Ginawa ko ito para maparami ang mga halamang ornamental sa ating bakuran. Paano sila dadami kung putol na ang kanilang mga tangkay? Teka, ipapakita ko sa'yo. Ang gaganda naman ng halaman, kuya. Anong tawag sa kanila? Ito ba, Sasa? Ito ay sunflower at yung isa naman ay sampagita. Ito ay mga halamang ornamental. Aha! Napag-aralan na namin yan. Ito yung mga halaman na nagpapaganda sa ating paligid. Tama! Ang husay talaga ng kapatid ko. Kaya nga gusto ko silang paramihin para mas maging maaliwalas pa ang ating hardin. Paano ba sila dadami? Hindi ba nila kaya mag-isa? Magandang tanong yan! May dalawang paraan ng pagpaparami ng mga halamang ornamental. Ang sexual propagation at ang asexual propagation. Ang sexual propagation ay paraan ng pagpaparami ng mga halamang may buto tulad nitong sunflower. Pwedeng alagaan ng buto para maging seedling bago ito direktang itanim sa lupa. Ang asexual propagation naman ay ang pagpaparami ng halamang gamit ang pinutol na parte ng tanim o mother plant. Maaaring galing ito sa ugat, tangkay, o sa dahon mismo. Ganun pala yun, kuya. Oo, Sasa. Kaya kailangan ng mga halaman ng tulong nating mga tao at syempre, pati na rin ang mga hayop at insekto na pwedeng magpakalat ng kanilang mga buto at pollen para dumami sila. Pero kuya, bakit mo pinutol yung mga tangkay ng halaman kanina? Hindi ba matitigil ang paglaki ng mga halaman? Gusto ko yung ipinapakita mong concern sa ating mga halaman, Sasa. Mana talaga tayo kay nanay. Huwag kang mag-alala. Patuloy pa rin ang paglaki ng mother plant kahit na may pinutol akong mga parte. Ang mahalaga ngayon ay dapat maitanim ko at maalagaan itong tangkay hanggang ang mga ito ay lumaki. Kuya, pwede ba akong tumulong sa iyo sa pagtatanim niyan? Siyempre naman! Tsaka ipapakita ko rin sa iyo ang iba pang paraan ng asexual propagation. Isa sa pinakamadaling paraan ng asexual propagation ay ang cutting. Ito ay kung saan puputulin ang tangkay ng isang halaman at itatanim ito sa panibagong lupa. Ang rusal ay nagpaparami sa pamamagitan ng cutting. Isa pang paraan ng asexual propagation ay marcoting. Ito ang pagpapaugat sa sanga o katawan ng halaman. Ginagawa ito sa sanga habang hindi pa ito nakahiwalay sa halaman. Paano ba ginagawa ang marcoting? Balatan ng manipis ang outer coat ng halaman. Tapos, lagyan ito ng mamasa-masang lupa o coco husk. Ibalot ng maigi gamit ang plastic. Hintayin hanggang umusbong na mga ugat, saka putulin at ilipat sa pagtatam ng lupa. Ang kalamansi ay napatutubo at napararami sa pamamagitan ng marcoting. Meron din tayong tinatawag na grafting kung saan ang pinutol na tangkay ay idinudugtong sa parte ng isang halamang nakatanim na sa lupa. Siguraduhin na ang dalawang halaman na igagraft ay parehas. Madalas itong ginagamit sa pagpaparami ng puno ng mangga. Ang budding naman ay paraan ng pagtatanim kung saan ang bud ng isang halaman ay idinidikit sa katawan ng ibang halaman. Ginagawa ito para makakuha ng nutrisyon ang bud. Panghuli naman ang layering kung saan ang tangkay ng isang halaman ay nilalagay sa ilalim ng lupa para tumayo bilang bagong halaman. Puputulin ang tangkay mula sa mother plant kapag may dahon na.
Ang sampagita ay napaparami sa pamamagitan ng layering. Tandaan, ito ang iba't ibang paraan ng asexual propagation. Ang cutting method para sa rosal, marketing naman para maparami ang kalamansi. Para naman sa mangga, gamitin ang grafting. Meron ding budding method para sa avocado. At panghuli, ang layering para sa sampagita. Ang saya-saya, dadami na sila! O di ba, Sasa? Hindi natin sinira ang mga halaman, kundi binigyan natin sila ng panibagong buhay. Kapag lumaki na po ang mga ito, mas gaganda ang garden at mas magiging sariwa pa ang hangin. Ang sabi ni Nanay, ang pagpaparami ng halaman ay nakadepende rin sa ating paligid. May mga lugar na kailangan magparami ng mga puno para maiwasan ang baha. May iba namang lugar na maraming bulaklak dahil sa lamig ng panahon. Tandaan mo yan, Sasa! Oo naman, kuya. Tatandaan ko yan. Pero bago tayo magparami ulit ng mga halaman, maglinis muna tayo bago dumating si nanay. Ay, oo nga!